Okay, good morning sa inyo. So kilala nyo naman ho itong si Professor Clarita Carlos. Nag-react. Sabi niya, alas, there is a name for a person who has little regard for family and simply destroys everyone else because of political ambition. You see, from a political scientist ng UP, si Professor Clarita Carlos nag-react din. Alam din niya yung political ambition ni Amy. Sabi ko nga sa inyo kasi kapag nawala si BBM, senadora si Amy, under the law, sa succession, rule of succession, papalit ang vice president. And then ang vice president ay mayroong kalayaang mamili mula sa mga miyembro ng Kongreso ng Pilipinas kung sino ang kanyang pipiliin na maging vice-presidente niya. So dito ay todo effort si Amy. Dahil malabo naman kunin ni Sara na vice president si Soto. Imposible yan. Dahil si Soto, na dating ass kisser ng tatay niya nung Senate President pa, ngayon naman, hindi na. Diba? Kay BBM naman siya, parang si Enrile lang din naman si Soto eh. Kung sino yung nakapwesto, doon sila. Diba? Doon sila magsisilbi. Ngayon, ang ina-expect niya nga talaga, siya yung magiginang vice president. At kapag vice president na si Sara, pwede namang mawala din si Sara. At ang papalit under the rule of succession, si Amy. At pagdating ng 2028, siya ang presidente, kakandidato yan. Tama. Baka naman si Marcoleta pa ang kunin ni Amy. At malamang sa malamang talaga. Pero for Amy's ambition, malamang si Amy ang kukunin. Yun ang palagay niyan siguro, di ba? At ang sabi niya rito, that name is not pretty. One of the greatest tragedies of our political life. Yun ang problema ho kasi dito sa Pilipinas. Dahil tayo ay tumatangkilik ng political dynasty. Ano naman kinalaman ng political dynasty dito? Ang political dynasty, meron po yung mga pangarap sa politika. Dahil hindi naman pwedeng sabay-sabay ang mga yan na sumampa sa kabayo. Diba? So, ang mangyayari dito, eliminate niya muna yung isa para siya makasampa. Hindi makapaghintay. Katulad na lamang nito ni Digong. Ito yung narrative ni Digong noon na ganyan nag-drag si BBM. Diba? Binanggit din ni Amy yan. Ito, ilang beses na itong napasubalian. Noong 2022 campaign period, nag-submit si PBBM ng drug test result niya sa St. Luke's. Pero noong time na yon, wala silang sinasabing hair follicle. Noong 2022, magago nga, di ba? Maging si Amy, walang binabanggit ng drug test. Ang nagbabanggit noon, yung mga ibang tao pa. No, eto, tingnan nyo ha. February 15, 2016. Merong mga naghahamon noon na dapat yung kandidato magpa-drug test. Ang Liberal Party, ang kandidato niyan ay si Grace Poe. Tumanggi. Now, do you think Grace Poe is drug addict? Kasi tumanggi. Diba? Kay BBM, sabi niya, he's willing to take a drug test and to prove that he's not using any prohibited drugs such as cocaine, heroin, or shabu. Diba? Kahit anong araw. May nabanggit pa nga siya dyan. May bayad kasi ito kaya hindi ko na kompleto. Pero binasa ko to dati. Ang sabi niya dyan ay kahit na drug test, kahit anong klaseng test, pati DNA test. Kasi may nagsasabi din na hindi siya ang tunay na Marcos. Namatay na yung Bongbong Marcos. Pinatay sa UK. Nasaksak, ang nakasaksak isang royal blood. Kaya nabanggit niya dyan na including DNA test, he's willing. Diba? Tapos bibintang ang adik. Ito yung dapat na naisip nila 1983, yan, nag-donate siya ng kanyang kidney sa kanyang tatay. Yung pong aming punong barangay na namatay, yun po ay 2 kidney naman niya ang failure. Kusang tumitigas, fibrosis. So, hindi nagpa-function. Nasa lahi nila yon. So, ano nangyayari doon? Napaka-sensitive ni Kap.
sa kahit na ano, tubig na iinumin, kailangan purified water. No, minsan nagbisikleta kami sa Antipolo, pag-ahon namin, may lugawan doon. Way back 2000, ano ba yun? Or 15, 16, ganyan. Bago mag-ano, 2019 nata yun, bago mag-pandemic. Napainom ko lang yun ng ano, kasi walang tubig eh. Nabigyan ko ng tubig na nasa tap water. Ano nangyari doon? Nako, nasugod sa ospital. Napaka-sensitive. Tapos hindi makapag-yosi, hindi bisyo. Dahil nga sa ganyan, pili. Yung gamot, hindi pwedeng basta iinom na lang ng gamot. Magdudruga ka pa. Tapos ilang taon na si PBBM? 70 years old. Sa kwento ni Amy, hanggang ngayon, hanggang Malacanang, nagaganyan. Nako, Superman siya. Ay, nako. Yan. The governor of Ilocos Norte made a profound personal sacrifice by donating one of his kidneys to his father, Marcos Sr. Diba? Ito hindi to naiisip ni ni Amy. Nabalita namin ito noong July 25, 2019. Okay. Ba't ko pinakita yon? Kasi nga merong balita nun na ayon sa kanilang ama, si Amy Marcos daw po pala yung adik. Walang balita noon na nasabi ni Apo Lakay na yung kanyang anak na lalaki, sa tingin niya ito ay nag-a-addict o praning. Kay Amy niya pa nasabi yon. Ito hong si Ruben Carranza, mga kababayan, na unang nag-post nito kaagad-agad. Just 5 minutes pakatapos lang ni Amy na magsalita. Kagabi, diyan sa rally. Hindi ho ito Marcos alay. Hindi po nila kaalyado to. Si Ruben Carranza. Sabi niya rito ayon nga raw po kay Apo Lakay, I knew that he was using drugs, ganon-ganon. Ito yung sabi ni Amy. Pero sa kanilang tatay, ang sabi rito, her father thought she was mixed up with drugs. Ito yung post nga ng isang kababayan natin. Shoutout kay NRM Moralio. Siya nagsabi rin dito na nag-donate nga siya ng kidney niya sa kanyang ama. Now, Amy Marcos, ito yung na-guilty sa korte si Amy Marcos. At pinagbabayad siya ng $4 million damages sa pagkamatay ni Trajano. Pwede niyong i-research yan. Totoong kaso yan na hindi nyo lang kayang tanggapin. Kung hindi ka ba naman bangag, di ba? Pangagawa mo ba yan sa kapwa mo? Sabi rito, a critic, for the wrongful death of a student, a critic of hers and her father had the Supreme Court not block the payment in 2006. Archimedes Trajano, 21 years old in 1977, a Mapua student who boldly questioned Amy in a forum at the pamantasan ng lungsod ng Maynila sa PLM. Why she deserved to be a youth representative, parang yung Duterte youth, ganon, was found mauled and dead on the streets of Manila on September 2, 1977. A Hawaii court ordered Amy to pay the family of Trajano $4.16 million damages. Kaya hindi lang mabitaw-bitawan ng politika eh. Kasi pag binitiwan, magkano na ngayon yung... Alam ko, hindi ito binayaran. Kasi nasabi, hindi nila kinikilala. Hindi kinikilala ng Pilipinas ang foreign court order. Kaya nga dapat ito mabuksan ang kasong ito rin sa Pilipinas. Diba? Para talagang maganda. PBBM, baka naman gusto mong pabuksan sa pamilya Trajano. Balikan natin ito. Mismo sa FB post ito
ni Carranza. Talagang pinuntahan ko rin 2 hours later. Sabi rito sa post niya, ha, Amy, who had attended a Catholic high school in Monterey, California, enrolled at Princeton in 1973, generating a minor controversy about the presence of gun-toting security guards on campus. Aba, kapareho pala ito ni Kiko Barsaga. Nanunutok ng baril. Loko nga talaga. Though her record was satisfactory, she was never graduated. Kaya naman pala walang maipakita sa University of the Philippines College of Law na diploma. Kasi nag-law siya eh. Seatmate siya ni Guanzon, ni Attorney Guanzon. Kaya lang hindi siya nakagraduate kasi hindi niya na-comply with yung requirements na mag-submit ka ng diploma ng iyong college preparatory. 4-year course dapat. Siyempre, malakas, siga, presidente tatay. Kaya lang, siyempre, Duralex Sedlex nga eh. UP already bended the rule, di ba? For her. Baka dahil sa takot sa tatay niya. Pero, again, bending the rule is not actually breaking the rule. In-insist sa kanya, sige, makaka-graduate ka pag binigay mo yung college diploma mo. Walang ganun. Sabi, he pulled an American diplomat aside once after an early morning swim and confided. Siguro, stress na yung matanda. Kaya ang ginawa ni Apolacay noon, merong isang American diplomat. Kinausap, sinabihan niya. Part ng mga nasabi niya, sabi niya, I'm not sure this Princeton is good for her. Yan. Diba? Imelda Marcos didn't care for Princeton, either claiming that Amy was surrounded by faggots, yung mga bading, while at Princeton, Amy lived a 13.5-acre estate. Wow, ang laki. Purchased by a company registered in the British Virgin Islands, which had not listed officers or owners, but which was in fact owned by the Marcoses. Grabe, no? Yaman. Sarap buhay. Ito si Ruben Carranza. Naalala ko si Ruben Carranza. Siya ay PCGG commissioner ito. Isa siya sa mga grupo ng PCGG commissioner na na tumalo sa pamilya Marcos pagdating po sa issue ng graft. Di ba natalo si Imelda Marcos? Na guilty siya ng ilan yun? 7 counts. Dahil yung pera while she was the Metro Manila governor, sabi ron illegally transferred doon sa isang Swiss bank account. Doon siya nadali si Imelda. Ang problema ngayon, yung Swiss account na yon hindi na ma-recover. Hindi nila mabuksan dahil lahat ng dokumentong kailangan, yung mga original copy, sabi ni PBBM, nasa mga Amerikano. Because those documents na dala-dala nila sa aeroplano, nung dinala sila sa Guam, kasi before Hawaii, Guam, dapat kasi paway lang yun eh. Kailang ayaw ni Cory Aquino, di ba? Napayagan silang mag-stay ng Pilipinas. So, pagdating ng nag-stop over dun sa Guam, because kailangan i-confirm kay Cory, then sinabi niya, bring them somewhere else. Since merong Hawaii property sila, dun sila dinala sa Hawaii. At doon naranasan ni Apolacay at ni PBBM ang totoong mga kaibigan nila. Kaya nga binalikan ni PBBM yun nung unang punta niya ng Amerika. Bumalik siya, pinuntahan niya ang Hawaii at hinanap niya sila Manong ganito. Kasi naalala niya nung wala silang pangkain, nagbibigay sa kanila ng pagkain. Galing Pilipino pumupunta sa kanila. Yun.
To, i-research nyo yan. So, mabuti na rin yung nangyaring ganito. Kasi at least, ang mga Marcos loyalists nagising ngayon sa katotohanan at talaga namang, di ba, nakita nila. At sa haba ng panahon, naging bukas tayo dito sa sa hustisya para kay Trajano. Aimee, sabi ng tatay mo, 'di ba? Kaya pala doon sa video ang ginagawa niya, sinisiraan niya na yung tatay niya. Lumilitaw na pangit magpalaki ng anak. Parang ang pangit lang si Aimee.